Hinabol ng isang criminology student ang lalaking tumangay umano sa kanyang cellphone sa Maynila. Pero nabaliktad siya at tinawag na magnanakaw. Kaya siya ang kinuyog at napatay. May report si Joseph Moro. Tingnan ang mukha niya. Nakahubad at halos wala ng buhay ang nakahandusay na lalaking ito. May saksak sa tagiliran at nakatali pa ang mga kamay. Ang lalaki kinuyog ng taong bayan sa barangay 718 sa Manila matapos mapagkamalan daw na magnanakaw. Naisugod pa sa ospital ang 26 anyos sa si Christian Ambon matapos ang insidente noong February 8. Bumanaw siya kanina. Base sa investigasyon galing sa Samar, si Christian ay isang criminology graduate at naghahanap ng trabaho sa Maynila. Bago bawian ang buhay, naikwento pa raw ni Christian sa kanyang ina na tinangay raw ng isang alias Junjun ang kanyang cellphone. Hinabol raw niya ito hanggang sa loob ng isang bahay kung saan siya nasaksak. Sinugod po niya doon sa taas. Tapos nung pumunta po siya sa taas, sumigaw yung babae. Sabi daw po, magnanakaw, magnanakaw. Yung pala, sinaksak na po siya ni Junjun. Sabi ko, sana hindi mo na inabol. Kundi ngayon, ikaw ang binakliktad na ikaw daw magnanakaw. Matapos daw bugbugin ng mga residente, pinagplanuhan pa raw noon na itapon sa ilog ang katawan ni Christian. Yung kapitan daw po yung nagsabi niyan. Walang katotohanan po yan, sir. Wala rin daw silang kilalang Junjun. Nauna raw mang-amba ng saksak ang biktima na sinampahan pa nga raw ng reklamong trespassing at frustrated murder. Hindi naman siya ginulpi ng taong bayan kundi sa nanaksak. Maghahain ng reklamo ang pamilya ng biktima laban sa nagnakaw sa cellphone nito at mga bubugbog dito. Binaboy nila yung anak ko! Nag-iimbestiga na ang Homicide Division ng Manila Police District. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Babala, sensitibo ang susunod naming ibabalita. Huli kamang pananakit ng isang babaeng buntis sa 8 taong gulang niyang anak sa Rodriguez, Rizal. Sa kabila ng pagmamakaawa ng bata, tuloy sa paghampas at pagsuntok ang kanyang ina. Dumating ang lola ng bata pero imbis na sumaklolo, 3 beses niyang pinalo ng tsinelas ang apo. Inireport ng kapitbahay sa barangay ang pananakit. Depensa ng nanay ng bata, maghapong hindi umuwi ang anak matapos utusang bumili ng sigarilyo. Dala raw ng pagod kaya hindi siya nakapagpigil. Kwento ng bata, niyaya siya ng kalaro na bumili ng pagkain at laruan kaya di agad nakauwi. Ipinatawag ng pulisya ang nanay at lola para magpaliwanag. Pinakawalan din sila kalaunan. Ayon sa nanay, humingi na siya ng pasensya sa kanyang anak at kakasuhan siya ng paglabag sa Republic Act 7610 at physical abuse. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang bata. Nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Clark ang isang shipment ng pampalasa ng pagkain na may lamang high-grade marijuana. Idineklara ang kargamento bilang food, spices, condiments at groceries. Pero may laman din itong halos 30 package ng mga powdery substance at 4 na package ng pinatuyong dahon ng marijuana. Nagkakahalaga ng 1.3 million pesos ang nasa 1 kilong kontrabando na galing sa Bangkok, Thailand. Kinumpiska ito sa bisa ng Warrant of Seizure and Detention dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Sa operasyon ng mga otoridad, hindi lang mga dumaan sa busway kahit bawal ang tiniketan, kundi mga pampublikong sasakyan na bumabiyahe kahit wala sa kondisyon. May report si Von Aquino. Hinarang ang ambulansyang ito ng Taguig Rescue nang dumaan sa busway sa Main Avenue northbound kaninang hapon. Sa inspeksyon, natuklasan ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC na wala itong trip ticket o dispatch order na magpapatunay na lehitimo ang paggamit nila ng busway. May pasyente na po kayo sa loob? Wala pa po. Ay bakit nakawangwang na po kayo, sir? Gamadali na po kasi yung... Ano po ba ang regulasyon sa paggamit po ng wangwang, sir? Illegal din daw na ginamit ng driver ang sirena at blinkers kahit walang pasyenteng sakay.
Sa EDSA southbound naman, 14 na riders ang nahuli. Tinikitan sila at kinumpiskang lisensya. Sa kabuuan, nasa 38 motorista ang natikitan sa 2 oras na operasyon ng SAIC sa EDSA busway. Pati ang mga bumabiyahe na wala sa tamang kondisyon ng sasakyan, nasampulan din. Sa Quezon Boulevard sa Maynila, tinikitan ng jeep na kalbo na ang gulong. Sa operator ko kasi yan eh. Usapin ko na lang yung operator. Talaga hindi natin papayagang bumiyahe kung ganito po yung klase ng kanilang mga gulong dahil unang-una yung safety ng mga pasahero, mahirap ilagay sa kompromiso. Ang bus na ito, may basag ang windshield. Wala ring laman at pin ng fire extinguisher. May papalit-palit sa ibang bus. Hindi naman namin napansin na wala na palang laman yun. Depektibo na to eh. Paano kung magkaroon ng aberya sa daan? Anong gagamitin nyo? Hindi rin nakaligtas sa paninikit ang PUV drivers na hindi naka-seatbelt. Umihi kasi ako, nakalimutan ko ibalik. Kung tutuusin ang roadworthiness ng mga PUV, dapat pangunahing prioridad ng mga operators at driver. Sabi ng SAIC, ang mga panguhuling ito sana raw magsilbing aral na sa kanila upang huwag ipagwalang bahala ang pagsunod sa batas trapiko. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tatay, binaril ang 9 na taong gulang na bata na kabilang sa mga nakaaway ng kanyang anak. Base sa investigasyon, nagsama pa ang sospek ng 2 kaibigan para rumesbak. Kinompronta yung 2 bata, bumunot ng baril yung magulang. Tapos tinutukan yung pangunahing witness natin, tinutukan sa ulo. Tapos yumuko lang yung bata. Pumutok yung baril, ang tinamaan yung victim natin ngayon, tinamaan sa dibdib. Nasa ospital ang biktima. Arestado ang tatay na sinampahan ng reklamong frustrated murder. Nadala daw siya sa galit nang umuwing umiiyak ang anak. Pinaghahanap ang 2 niyang kasama. 44 na luxury cars kinumpiska ng Bureau of Customs sa bodega sa Taguig City. Nagkakahalaga ng 900 million pesos ang mga sasakyan na ang ilan ay pagmamayari umano ng mga Pogo Boss. Binigyan ng 15 araw ang mga may-ari ng bodega para magsumite ng dokumentong magpapatunay na nagbayad sila ng tamang buwis. Outpatient emergency cases sa lahat ng accredited hospitals, sakop na ng PhilHealth. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung puno ka ng pagmamahal ngayong Love Month, why not share it with trees? Kailangan daw ang mga puno, lalo sa Metro Manila, na wala pang 4% ng land area ang may tanim na puno. Kahit simple ang pag-appreciate sa mga puno, nakatatanggal daw ng stress at may health benefits din. Yan ang Fit Track ni Katrina Son. Yakap dito, yakap doon. Binusog sa yakap ng pagmamahal ang ilang puno sa Cagayan Valley. Bahagi ito ng isinusulong na tree hugging campaign ng DENR. Yayakapin po natin ang mga puno at mayroon na pong pag-aaral na ang pagyakap daw sa mga puno ay isang magbibigay din ng medical benefits sa atin. Ayon sa isang psychiatrist, may hatid na kapayapaan sa isipan ng tree hugging o grounding. When you are in tune with nature, you feel good. No? Sabihin nila na parang may positive energy kasi when you are in nature. Sa Metro Manila, mas kailangan ng puno lalo't kabi-kabila ang mga development. Para sa college student na si Ace, nakakabawas ng stress ang paglalakad o pagbibisikleta sa UP Diliman sa Quezon City. Stress reliever po siya sa akin. Tapos parang nagiging parang therapy ko po siya pag masyado ng madami pong iniisip. Ang grade 10 student na si Christine Delphine, kasama raw ang magulang sa pagpunta sa mga presko at mapunong lugar. Punta po kami sa mga antipolo po, ganon, sa mga mapupuno po na lugar para mag-coffee, ganyan. Nakaka-relax po sa amin, sa family namin. Payo ng psychiatrist, kahit di yumakap ng puno, basta makakita lang ng mga ito, mainam daw na pag-release ng happy hormones na malaking tulong para sa maayos at masiglang pangangatawan. Go somewhere else, have a break, different from the place wherein you are in. And at the same time, balik ka sa probinsya, look. Kasi yun na nakakatulong na babalik ka with happy memories. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Mas maigi na raw ang lagay ni Pope Francis na nagpapagaling sa sakit na double pneumonia. Ayon sa Vatican, stable na ang kondisyon ng Santo Papa batay sa kanyang blood test results. Katunayan, nakabangon pang araw siya para kumain ng agahan. February 14 ang i-confine sa ospital ang Santo Papa dahil nahirapang huminga. May mga dumarayo sa ospital para magdasal at mag-iwan ng sulat para sa Santo Papa. Crush ko ba yung crush mo? Hindi eh. Ikaw, crush ka ba ng crush? Sana. Kinilig na ba ang lahat? Ang sweet ayuda ni na Barbie Cortesa at David Licauco para sa Team Barda, 1 milyon na ang views. Hindi mo sure? Sana. Tayo na lang kayo. Sige. May kilig entry din sina Kailin Alcantara at Kobe Paras nang aminin ni Kailin sa akin ang ganap sa recent trip niya sa Los Angeles. Na-meet ko yung mom side, yung buong family ni Kobe. Grabe yung pagmamahal po na pinakita nila sa akin. Blackpink is back in your area. Nireveal na ang dates and location ng kanilang 2025 World Tour. Selena Gomez at fiancé niyang si Benny Blanco may collab album na, I Said I Love You First. How could they love you as much as I do, as much as I do? Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinamaan ng mga paputok ang ilang nanonood ng football match sa India. Imbis na lumipad pataas ang firecrackers, dumiretso ang mga ito sa mga tao. Mahigit 30 ang sugatan. Inaalam pa kung bakit pumalya ang mga paputok. Nadiskaril naman ang isang tren matapos mabundol ang ilang elepante sa Sri Lanka. Walang pasaherong nasaktan pero 6 na elepante ang namatay, kabilang ang ilang batang elepante. Ginagamot ang 2 elepanteng nasugatan. Ayon sa mga pulis, bumabiyahe ang tren malapit sa isang wildlife reserve nang masagasaan nito ang tumatawid na herd ng mga elepante. Sa Visayas naman umarangkada ang GMA Masterclass Eleksyon 2025 Dapat Totoo Series. Sa University of San Agustin sa Iloilo City, tinalakay ang tamang paggamit ng social media at kahalagahan ng local news. Sa Santuario de La Salle sa University of St. La Salle, Bacolod, pagiging wais sa pagboto at pagiging mapanuri ang binigyang diin. We understand the important role your generation, our generation, plays in helping achieve an honest and truthful election and in advancing our commitment to fight misinformation and disinformation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.